Samantala mga kapuso, sa punto pong ito ay makakausap naman po natin si Ms. Jennifer Rufo, ang Head ng Corporate Communications sa Maynilad, para po mabigyan pa tayo ng karagdagang detalye kaugnay nga po sa ginagawang water services o maintenance services dito po sa May Las Piñas at sa iba pang nasasakupan ng Maynilad. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Jennifer. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Hello, magandang umaga Maris. Magandang umaga rin po sa mga manonood ng Ulirit. Una po sa lahat, maaasahan po ba natin na ma-extend pa po itong water service interruption po na nangyayari doon sa mga nasasakupan po ng Maynilad o ano po ba yung schedule nito? Ito pong activity Maris sa May Las Piñas, Manuyo 2, ginawa po natin ito dahil kailangan ng DPWH na maglatag ng drainage line. So, kinailangan po natin mag-realign, ilipat yung aming pipe segment. Tinutol po namin yan para makalatag sila ng drainage line. So, actually, ang kagandahan po nito, maaga natin siya natapos. Madaling araw kanina, na-complete na yung ating decommissioning activity. And then, kagaya po ng kaninang customer, naibalik na rin po natin yung service sa affected area. So yung inaasahan po na 6 p.m. to 6 a.m. na paaga na rin po yung paglabas ng tubig. Kumbaga may tuloy-tuloy na po ba ito o buong linggo pa po aasahan pa rin po natin yung daily na magpapatay kayo ng tubig sa ilang mga lugar? One-time interruption lang po ito, Ms. Maris. Bale, natapos po kami kaninang alas 2:30 ng madaling araw. Tapos tuloy-tuloy na po siya. So wala pong scheduled maintenance activity dyan po sa area na yan. Opo. Pero ma'am, regular po itong sinasagawa po ninyong water maintenance activities po, no? Para sa kaalaman lang din po ng mga residente na naaapektuhan. Bakit po ba kailangan regular yung mga water interruption na nangyayaring ganito? Tama Maris. Every week, nagpapaskill po kami ng schedule ng aming maintenance activities sa aming website at social media accounts. Bale, iba-ibang lugar po ang affected nitong maliliit na maintenance activities lang naman. And dahil scheduled po siya, meron pong prior advice ng ating customers. So mainam po na maging mapagmatyag po ang consumers sa schedule sa kanilang lugar kung meron man. May posibilidad po ba na halimbawa kahit na weekly yung ginagawa po ninyong maintenance activities, posible po ba na hindi matuloy? Posible rin, pero typically natutuloy po yan. Ano lang po talaga, one-off chance yan kung hindi man matuloy. Ma'am, kumusta po yung supply na binibigay po sa inyo, yung supply ng tubig mula sa mga dam? Nabawasan po ba ito dahil nga sa sobrang tindi ng init recently or paano po ba? Pwede niyo po ba kaming i-update? Well, sa ngayon, nasa 50 cubic meters per second pa rin ang alokasyon para sa MWSS. So, ibig sabihin at this level po, normal pa rin ang ating service level sa customers. Although, binabantayan po natin yan dahil patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa dams. So, actually, nabanggit na po ng DENR na posible daw pong bawasan ang alokasyon by May 16. So, yun naman po yung ating pinaghahandaan para hindi po tayo maapektuhan. Ano na lang po yung assurance na maibibigay po natin sa mga residente po na nasasakupan ng Maynilad na naapektuhan po ng regular na water maintenance activities? Meron po ba tayong supply din na maibibigay sa kanila kung sakasakaling talagang tumigil po yung tubig sa kanilang mga lugar? Although, gaya nga ng binanggit nyo, medyo binabawasan lang po to sa off-peak hours. Pero ano po ang assurance na maibibigay po natin sa mga residente? Yes. Ang maganda po dito, Ms. Maris, dahil scheduled siya, so merong prior notice ng customers. So ang pinaka-advice po natin, be mindful po of the schedules. Always visit our website and mag-register po sila sa aming Maynilad Alerts para makakuha po sila ng mga real-time advisories from Maynilad and informed po sila kung merong schedule sa kanilang lugar at makapaghanda. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon, Ma'am Jennifer Rufo, Head ng Corporate Communications ng Maynilad. Magandang umaga po sa inyo.
Maraming salamat po. Magandang umaga. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.